May mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag at nananatili na lamang tanong sa ating isipan. Habang naghihintay ka ng kasagutan, makinig ka muna sa mga maiksing kwento ni Kuya Bert. Ilang beses kumurap si Christine. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang anak, pero mahimbing na natutulog na ang bata. Natawa na lamang si Christine at naisip niya na masyado siyang pagod kaya kung ano-ano na lamang ang naririnig niya. Tuluyan ang lumabas ng kwarto si Christine at pumasok sa kwarto nila ni Lucas. Doon ay nadatnan niya ang kanyang asawa na nakaharap sa laptop. Mukhang maraming gawain ng asawa ko sabi nito. Sabay niyapos at hinalikan sa pisngi ang kanyang asawa. Sarap naman ang halik na yan. Nakakawala ng pagod. Oo nga pala, tulog na ba si Emeline? Oo, hindi ka man lang nakapag-good night sa kanya, sabi ni Christine sa asawa habang minamasahe ang balikat nito. Oo nga marami kasi kong ginagawa. I hope maintindihan nyo ng anak natin, sabi ni Lucas. Napatigil si Christine dahil naisip niya ang winika ng anak kani-kanina lamang. Han, may problema ba? Ang pag-aalalang sabi ni Lucas. Naisip ko lang kasi kanina, si Emeline, tinatanong ako kung may tinatago tayo sa kanya. Oh, tapos anong sinabi mo? As usual, ang sabi ko, wala. Naisip ko lang, kailangan na ba niyang malaman? Total, malaki at may isip na siya. At siguradong maintindihan niya kung sasabihin natin sa kanya, sabi ni Christine. Naghari ang katahimikan sa dalawa. Napabuntong hininga muna si Lucas bago ito nagsalita. Sa ngayon, wag na muna. Sasabihin na lang natin sa kanya sa tamang panahon. Pero sa ngayon, wag na muna, sabi ni Lucas. Tumango na lamang si Christine kahit hindi siya kumbinsido sa naisip ng asawa. Kinaumagahan, tulad ng dati, ginawa ni Christine ang routine niya. Magluluto ng almusal, naghahain ng babaunin ng mag-ama niya, at aayusan si Emeline. Han, aalis na kami ni Emeline, sabi ni Lucas, sabay halik sa pisngi ni Christine. Yumuko naman si Christine upang maabot siya ni Emeline dahil hahalik din ito sa kanyang pisngi. Humalik naman si Emeline sa pisngi ni Christine. Mami, huwag kang makikinig sa sasabihin niya Puro kasi nungalingan ang lalabas sa bibig niya. Huwag ka maniniwala. Bulong ni Emeline sa ina. Anong ibig mong sabihin, nak? Sino yung tinutukoy mo? Tanong ng ina sa anak. Ngunit isang matamis na ngiti lamang ang nakuha niya mula sa anak. Pagkatapos nun, ay sumakay na ito sa kotse at tuluyan ng umalis.
Mahinang kumaway si Christine. Hindi niya lubos maisip ang mga sinabi sa kanya ng anak. Napansin din niya na ibang kinikilos ng anak sa mga nakaraang araw. Napabuntong hininga na lamang siya at tuluyang pumunta sa gate upang isarado ito. Pero bago niya maisara ang gate nila, ay ikinagulat niya ang isang malamig na kamay na humawak sa braso niya. Biglang napatingin siya sa may-ari ng kamay na iyon at laking gulat niya ang tumambad sa kanyang isang pulubing matandang babae. Marungis ito at payat. Malaki rin ang mga mata nito. May kasama kayong demonyo sa bahay nyo. Isang demonyong sisira sa buhay nyo. Binabalaan kita dahil ang demonyong yon ay nais maghiganti sa inyo at nais niya ring makuha ka at isama sa impyerno. Kaya habang maaga pa, puksain nyo na siya. Sigaw ng matanda. Ano po? Hindi ko po kayo maintindihan. Sabi ni Christine na gulong-gulo. Christine, sino kausap mo dyan? Tanong ng kapitbahay niyang nagwawalis. Biglang nakuha ang atensyon niya ng kapitbahay nilang mukhang takang-taka. Yung nauutal na wika ni Christine. Itinuro niya ang matandang may hawak sa kamay niya, ngunit laking gulat na lamang niya na wala na ang matanda. Nakataas lamang ang kamay niya na parang may nakahawak roon. Ngunit wala naman. Nanginginig niyang ibinaba ang kamay at lumingon siya sa kapitbahay na tumitingin sa tinuturo ni Christine. Wala. May pusa kasi kanina kaya binugaw ko. Pagsisinungaling ni Christine. Tumango na lamang ang kanyang kapitbahay, ngunit bakas sa mukha nito ang di pagkakumbinsido sa sinabi ni Christine. Pilit na ngumiti na lamang si Christine at pumasok na sa kanilang bahay. Namutla si Christine. Hindi siya mapakali. Maraming tanong ang pumasok sa isip niya. Masyado siyang naguguluhan sa lahat. Ngunit, paano nalaman ni Emily na darating yung matanda? At sino ang tinutukoy ng matanda na demonyo sa kanilang tahanan? Ayaw mang isipin ni Christine, ngunit isang sagot lamang ang nabuo sa isip niya. Hindi kaya si Emily ang demonyong tinutukoy ng matanda?